Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Meron po ba sa atin ang gusto ng isang maligaya, walang problemang buhay? Meron po ba sa atin? Marami sa atin, marahil lahat sa atin. Ang gusto natin, masaya, walang problema, malaya sa anumang mga suliranin na buhay. Ngunit meron po akong balita sa inyo. Hindi po mangyayari yon. Hindi po mangyayari na magkaroon tayo ng buhay na walang problema, walang dala-dala, walang krus, walang kinalulungkot. Hindi po mangyayari iyon. Ito po ang pagkakaiba, kung naaalala niyo po, yung kwento ng isang mayamang lalaki na lumapit kay Jesus sa Ebanghelyo kahapon. Naalala niyo yung Ebanghelyo kahapon? Yung isang lalaki na nangahangad pagharian ng Diyos, ginawa na niya ang 10 utos. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, ipagbili mo lahat ng iyong mga ari-arian, ibigay mo dun sa mga mahihirap. Malungkot na lumayo yung lalaki. Bakit?
dahil mayaman pala yung lalaki. At ngayon naman si Pedro, iba naman po. Iniwan na po namin ang aming mga pamilya. Tiniis po namin iyan para sa inyo. Ano pagkakaiba ng dalawa? Yung mayamang lalaki, hindi niya matanggap na mahirap talaga ang buhay. Mahirap talagang sumunod sa Panginoon. Nangangailangan mong iwan, talikuran ang maraming hilig sa buhay. Maraming kagustuhan mo. Hindi niya kayang matanggap na mahirap ang sumunod sa Diyos, mahirap ang buhay. Sa kabilang banda, sa Ebanghelyo naman ngayon, naririto ang Pedro at ang mga alagad. Batid nila na mahirap sumunod sa Panginoon. Tanggap nila na mahirap ang buhay. Ang tanong, na kanino ang gantimpala sa dalawa? Doon sa pangalawa. Doon sa mga tao na tanggap na mahirap ang buhay, mahirap maging Kristiyano at magpaka-Kristiyano, mahirap sumunod sa Diyos, mahirap talaga ang realidad ng buhay. Yan po naman ang bibiyayaan ng Panginoon. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ano sabi sa Ebanghelyo? Ang sino mang magtitiis na iwan ng kanyang mga mahal sa buhay, iwan yung mga bagay na malapit sa kanya, iwan yung mga gawi, kilos, ugali, na gustong-gusto niya, alang-alang sa Diyos, siya ang gagantimpalaan ng makailang beses pa ibabalik sa kanya, maging buhay na walang hanggan. Tama po. Lahat po mahirap. Mahirap ang buhay. Yun nga lang ang pagkakaiba, yung iba naghihirap, pero parang walang hinihintay na gantimpala. Pero kagaya nila Pedro, ito ay naghihirap, alang-alang sa Diyos, mayroong inaasahan at nagtitiwala na gagantimpalaan sila ng Diyos. The sooner we accept that life is difficult, the sooner we will be free. The sooner we will be at peace. Yun po ang totoo dyan. Mahirap talaga po. Ngunit sa ating pagtitiis, naroon naman ang gantimpala. Sa gitna ng hirap, krus na dala-dala, problema sa magulang, sa mahal sa buhay, sa hanap buhay, sa mga kapitbahay, sa mga ugnayan, ang lahat ng iyan kung titiisin ang hirap, nandun ang gantimpala. Ngayon po ay kapistahan ni San Ezekiel Moreno. Hindi po kaano-ano ni Yorme yan. Ano? Sino si San Ezekiel Moreno? Alam nyo, palagay ko, siya ang pangatlong santo na Pilipino. Alam nyo kung bakit? Kasi San Ezekiel, bagamat siya ay ipinanganak sa Spain, maniniwala po ba kayo na siya ay inordinahan bilang pare dito po sa Maynila, sa Manila Cathedral? Dito po siya noong 1871. Dito po siya naging pare. Sa katunayan, naglingkod po siya sa Palawan, Mindoro, Batangas, Las Piñas, at eto pa kanyo, naging kura paroko pa po dyan sa Santa Cruz Church. Sabi nga, 1 taon naging kura paroko sa Santa Cruz Church, si San Ezekiel Moreno. Hanggang siya po ay dinala na sa Colombia, nagkasakit, at nagkaroon ng cancer, at siya ay tuluyan ng namatay. Ngunit maraming milagro ang nakita, ang nadiskubre sa pamamagitan ng panalangin ni San Ezekiel Moreno. Pero paanong nagawa? Paanong nagawa na si San Ezekiel mula sa Espanya, naglingkod sa mga probinsya ng Pilipinas, sa mga mahihirap, sa mga may sakit? Paano niya nagawang magtiis noong mga panahon na iyon na dinala siya sa Colombia, at sa Colombia ay meron ding gulong nangyayari? Paano niya natiis ang lahat ng ito? Alam niyo kung ano sabi ni San Ezekiel? Ang sabi niya, ang magbubukas sa pintuan ng langit ay ang krus na dala-dala natin. Ang krus na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, iyan ang magiging susi para mabuksan
ang langit, ang pintuan ng langit. Mahirap ang buhay. Mahirap dalhin ang mga pasakit, hamon, pagkabigo sa buhay. May kanya-kanya tayong problema. Minsan nga po ako'y pumunta na dalaw o naimbita sa isang malaking tahanan, mansyon, sa isang eksklusibong subdivision sa Makati. Yung iba kasi sinisabi, naku, pag ako naging mayaman, wala na akong problema. Pag kami yumaman, wala na kaming problema. Pero maniniwala po ba kayo? Nung pumasok ako dun sa bahay na iyon, mansyon, hanggang sa lumabas ako, wala po akong narinig kung hindi mga pighati, problema nung may-ari ng mansyon na iyon. Kaya wag po nating paniniwalaan na kapag yumaman tayo, mawawalan tayo ng problema. Hindi po. Mayaman, mahirap, malakas ka man, may sakit, taga saan ka man, may trabaho o wala, nag-iisa ka man o meron kang kasama, binata, matandang dalaga ka man o may asawa, lahat tayo may problema. Lahat may dinadalang krus, lahat dumadaan sa mga pagsubok. Pero ano ang hamon ng Panginoon? Tanggapin natin, pagtiisan natin ang mga pahirap na ito. Nang sa gayon, hindi na tayo maiinggit. Hindi na tayo magseselos. Nang sa gayon, hindi na tayo maiinis sa buhay. Sisisihin ng Diyos, maghihigante, mananamantala, manloloko, magnanakaw, mga ape, mga abuso. Para lang makuha natin kung ano yung gusto natin, akala natin, makapagbibigay ng kagaanan o kaginhawahan sa buhay. Hindi po. Makuha man natin ang lahat sa mundong ito, hindi mawawala ang problema. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon? Pagtiisan, labanan, harapin ang mga pagsubok na ito hanggang ang Diyos ang magbigay ng gantimpala sa atin. Sa pagkatapos ng ating pagtitiis na ito at pagpupursigi, pagtatyaga, pagpapasensya, pagiging tapat sa Diyos, ang igagantimpala naman ng Diyos sa atin ay makailang ulit pa na sobra-sobra sa lahat ng ating mga tiniis sa buhay. Pumasok ka sa simbahan na ito, may problema. May balita ako sa inyo, lalabas kayo, may problema pa rin. Pero nandyan ang biyaya ng Diyos. Nasa gitna ng inyong pagtitiis, pagpupursigi, pagtatyaga, may nakaabang na gantimpala sa atin ang Diyos, makailang ulit pang sobra-sobra sa lahat ng ating mga dinaanan, hinarap, pinagtyagaan at tiniis sa buhay.